So, alam niyo mga sangkay, talagang nagulat ngayon ang buong bansa sa isang malaking pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos na ngayon pag-uusapan po natin mga sangkay para talagang ma-highlight po ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po dito, makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto nga po mga sangkay. Napakalaking pasabog nitong ginawa ngayon ng Marcos administration, and to be honest mga sangkay, ako po ay talagang nagulat sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Naitapik ko na ito mga sangkay, pero gusto kong i-highlight talaga itong napakalaking balita ngayon mga sangkay, dahil ayon po dito 50% diskwento sa LRT at MRT para sa estudyante, epektibo na. So yung 50% mga sangkay na discount sa mga estudyante na sumasakay sa LRT at MRT, effective na mga sangkay simula po ngayong araw. No? So talagang magugulat ka po sa ginagawa ngayon ng pamahalaang ito. Bulag ka na lang mga sangkay kung hindi mo pa rin maa-appreciate itong ginagawa ngayon ng gobyerno. Kasi ako mga sangkay, bilang isang taga-suporta ng pamahalang ito, kahit ako mga sangkay na taga-suporta ni PBBM, nagugulat pa rin mga sangkay sa mga matitinding pasabog. Kasi una mga sangkay, nagkaroon po no, ng sinasabing 1+3 na promo sa LRT. Abay mga sangkay, nasundan po kaagad ito nitong 50% discount sa mga estudyante. So sobrang laking tipid nito sa mga estudyante, lalong-lalo na po sa mga magulang na nagpapaaral sa kanilang mga anak. At ang malupit pa po dito mga sangkay, mamaya isisiwalat po natin ang isa pa mga sangkay na malaking pasabog. Pero ito nga po ang balita mga sangkay, tingnan po natin kasi mismo yung media ngayon nagugulat po sila sa ginagawa ngayon ni PBBM. Makakatipid na ang mga estudyanteng sumasakay sa LRT at MRT. Alamin kung bakit sa agenda report ni Paolo Barcelon. Ang mga taga-Rizal na estudyanteng sina Lanaya at Zif, pa-QC at Maynila sa kanilang araw-araw na klase. Kaya kaninang umaga, laking gulat nila nang mas malaki na ang student discount sa LRT2. Diba mga sangkay? Mga estudyante mismo nakakaramdam po ngayon ng ginhawa sa pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, hindi lang naman po yan mga sangkay. Kung titingnan po natin yung sitwasyon ngayon ng ating bansa, napakaraming mura. Lalo-lalo na po yung common na binibili ng pamilyang Pilipino. Yung bigas, napakamura mga sangkay. Kung pupunta ka po sa palengke, makikita mo po doon. Napakamura po ng bigas. Malayong-malayo na po yan sa kung magkano yan before. Bago po pumasok si PBBM na Pangulo ng ating bansa, ang bigas po ay pumapalo sa, kung hindi ako nagkakamali, 60 pesos per kilo to 80 pesos per kilo. Pero ngayon mga sangkay, ang laki na po ng tinapyas. Ilang buwan na po yan. And one time, tinanong ko po yung isang tindera, mga sangkay, tindero ng bigas. Sabi ko, sir, bakit mura pa rin ang bigas until now? Ang sabi niya, sir, marami kasing supply ng bigas ngayon sa Pilipinas. You see, mga sangkay, alam niyo kung totoo lang na bangag si PBBM, hindi po mangyayari ito. Kung totoong bangag si PBBM, hindi po mangyayari itong 50% discount sa mga estudyante. Na mapapaisip ka na lang, mga sangkay, ano ba? Ginagamit na ba yung Marcos Wealth? Kung kaya't itong mga ganitong klaseng pabor ngayon mula sa gobyerno natin, talagang namang nararamdaman ng mga Pilipino? Malaki pong bagay yan kasi po, as a student na malayo po yung pinapasukan. Para maraming bagay po kasi pwede po ako maka-import. Mas malaki yung tulong lalo na sa aming nasa malalayo pa, yung dalawang biyahe pa. Simula ngayong araw kasi 50% na mula sa dating 20% ang student discount sa LRT1, LRT2 at MRT3. Grabe, no? Tingnan nyo mga sangkay, yung
Laki ng pagbabago ngayon. Ito bago natin ituloy ito. Ito pa yung isa pong balita mga sangkay. Pinag-aaralan din pala ng Marcos administration na gawing 50% discount din para sa lahat naman po ng mga senior citizen. At mukhang posible po ito mangyari mga sangkay. Kaya talagang namang mapapaisip ka, teka lang PBBM, ano nga ba ang nangyayari ngayon? Bakit ganito kalaki ang pabor nyo sa sambayan ng Pilipino? Ginagamit nyo na ba yung Marcos Wealth? Kung kahit ang ganitong klase mga programa ngayon sa ating gobyerno talagang nangyayari, kahit yung 20 pesos per kilong bigas na program ni PBBM na ngayon ay tuloy-tuloy na mga sangkay. 'Di ba? Wala na nga pong masabi yung mga DDS na yung 20 pesos na bigas hindi daw tinupad. Wala na mga sangkay. Namatay na po yung issue na yun, yung kanilang sinasabi kay BBM. Ngayon, lugi po dyan ang gobyerno. Kasi biruin nyo, yung palay, bibilin po nila ng mga nasa 24 pesos to 30 pesos per kilo. Tapos, pag naiproseso na po yan at naging bigas, ibebenta lamang po ng magkano lang? 20 pesos. Malaki ang lugi ng pamahalaan, pero bakit tuloy-tuloy? Hindi ba ninyo naiisip? Hindi kaya Marcos Wealth na po ang gumagana nito, mga sangkay. Ito ay masyadong palaisipan kasi ang Marcos Wealth ay totoo, mga sangkay, na nag-i-exist. Ito po ay dokumentado. Kahit i-research nyo po yan sa Google, mababasa nyo po talaga yan. Kaya nga po may mga kaso ang mga Marcos, mga sangkay na ill-gotten wealth. Kasi nga po, di nila ma-imagine kung bakit ganun kalaki ang pera ng mga Marcos. So, itong ganitong klase mga programs, talagang malulula ka. Diba? Mga sangkay. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na gawing mas mura ang pagbiyahe ng lahat ng estudyante. Grabe, no? Kabilang ang postgraduate students. Kailangan lamang daw magpresenta ng valid ID card, enrollment certificate o certificate of registration at pumila sa ticket booth para sa discounted na single journey ticket. Technically, hindi pa kaya nung beep card na i-program sa ngayon, no? Pero pinipigit natin na siguro in the next few months magagawa ng paraan ng beep card. Alam niyo, napakagaling ng taong to mga sangkay, si Secretary Vince Dizon. Kung sakaling tatakbo itong senador, sir, baka naman sa 2028 tumakbo kayong senador, siguradong mananalo kayo. Pero sa ngayon, single journey ticket muna. Malaking bagay ang 50% student discount lalo na sa mga estudyante dahil nasa 80,000 na estudyante ang gumagamit ng LRT2 sa bawat araw. Ang biyahe mula Antipolo hanggang Recto na dati 35 pesos para sa mga estudyante, 18 pesos na lamang. Pero hindi lamang murang pamasahe ang balak ngayong tutukan ng DOTR. Yan na, hindi lang murang pamasahe ang balak tutukan, ano pa? Lalo't sunod-sunod ang naging aberya sa MRT at LRT ngayong linggo. Kahapon lamang, isang pumutok na catenary wire sa LRT1 ang nagdulot ng 10 oras na pagkukumpuni. Grabe. Bagay na ikinabahala ng ilang mambabatas. Ayon kay Senator Grace Poe, hindi dapat ipagsawalang bahala ang sunod-sunod na tigil operasyon ng mga tren. Kaya naman naghahanap na ng paraan ng DOTR na matugunan ang problema ng lumang electrical systems. Gaya ng gamit sa Baclaran to Monumento segment ng LRT1. Mag-iisip na tayo ng mga upgrade. Pero syempre, i-estimate natin yung gastos niyan. No? Hindi biro yan, no? na palitan. No? Kunyari, hindi birong magpalit ng catenary wire system. Gawin natin yung third grade, hindi biro yan. Nang hingi na rin ng 2.5 billion pesos ang DOTR para masimula na ang pagtatayo ng dagdag na istasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension sa Bacoor. Sisimulan na natin ang construction ng Tagaba Station next year. So, ano yan, importante yan at na-inform na rin natin ang LRMC. So, eto mga sangkay, mag-upgrade po ng train ngayon. Lalong-lalo na po yung mga ginagamit po ng mga train natin ngayon, mga sangkay na masyado na pong luma, i-upgrade po nila. But again, mga sangkay, 50% discount sa lahat po ng mga estudyante sa ating
bansa na nag-aaral po dito sa Metro Manila, ipinatupad na, mga sangkay. Kung hindi ako nagkakamali, kahapon po ito nag-start. At ngayon, gusto kong i-highlight ito kasi baka sabihin na naman na wala pong ginagawa yung gobyerno natin. Meron po. Ako nga, mga sangkay, mas nakatutok po ako sa mga project ng ating pamahalaan kaysa po sa mga bardagulan. No? Nakikita nyo naman po yan sa mga vlog ko. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Eto, mga sangkay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.